Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Para muli pong magkomento sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong mga last minute po, yung mga humabol po na nag-file po sa kanila pong candidacy mga katambay sa mga pagkasenador mga katambay. Siyempre po, komentuhan natin. Ito po, umpisahan po natin itong balita. Kung sino-sino po ang huli na humabol po na mag-file po ng kanilang kanila pong candidacy at komentuhan po natin. June, naghain na rin ng COC si dating Senador Francis Kiko Pangilinan sa pagka-senador kasama ang kanyang asawa na si Sharon Cuneta. Food security at pagtugon sa problema ng mga magsasaka ang pangunahin pa rin anya nitong pagtutuunan ng pansin kapag nahalal muli. Malaking problema ulit ngayon ang mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin. Kaya nais ko muling bumalik. Tumakbo ring senador si dating Executive Secretary ng Marcos Administration na si Attorney Vic Rodriguez. Isusulong anya nito ang paglaban sa korupsyon at pagkakaroon ng transparency sa pamahalaan. Kaya daw siya umalis sa gabinete ng administrasyon ay dahil sa isyu ng korupsyon. Napakaraming counterflow at iba yung direksyon nila. Ayaw nila nung to temper the greed, to temper the corruption. Ang unang nag-file kanina ng kandidatura sa pagkasenador ay ang kontrobersyal na whistleblower na si Peter Jomel Advincula alias Bicoy. Siya ang nagbulgar ng umano'y hakbang para mapatalsik sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte pero hindi anya siya susuporta sa hakbang para i-impeach si Vice President Sara Duterte. That is my belief, that is my personal belief, and I will stand for it. June, naghain na rin ng COC si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta bilang senador. Si Marcoleta ang kumukwestiyon sa pagdiskwalipika ng COMELEC sa Smartmatic para sa 2025 elections. Kabilang din siya sa nagsiwalat ng umano'y offshore bank accounts ni Garcia o Chairman George Erwin Garcia. Pero nang tanungin kung may tiwala pa ba siya sa integridad ng COMELEC at halalan, ito ang naging sagot ni Marcoleta. Nananatili po ako na ganap na pagtitiwala sa magagawa ng COMELEC upang pairalin ang isang malinis, isang tapat at credible na eleksyon sa ating bansa. Yung pong pag-asa na yun at paniniwala ay nananatili pa rin sa aking puso. Naglabasan kanina si Marcoleta ng saloobin dahil inaway umano siya ng kanyang mga kasamahan sa House of Representatives kaugnay ng pagdinig sa budget ng Office of the Vice President. June, ayon pag... Yan po mga katambay at ito pa po, humabol pa rin po. Palarin kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa pusilak na puso, mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa pagdating? Well, hindi ako makikipagdebate, hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako makakarap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin to, ano ba dapat natin gawin para matulungan natin ito mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin para naman guminawa ang buhay natin mga kababayang mahirap? So I think yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangan ipakita sa TV na magmamangayang kami, pagalingan ng English, pagalingan ng sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging public servant. Lahat, mapag-uusapan. Dapat pwede mong pag-uusapan. My colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa bagyo, kung may bagyo, lagi may problema, tanggal ang bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi rin sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, pinupuntahan ko din yan, na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time's up. Parang ako lang pinakamabilis ha. Yan po mga tambay, si Willie Revillame po yan. Kumakandidato na rin po na senador po sa ating bansa. Ayan po mga humabol po at sa last minute po, siyempre po,
sa pagpapile po. Nangunguna po siyempre po, si Bicoy, alias Bicoy. Wag na po natin komentuhan si Bicoy dahil maliit po ang chance niya na makapasok po bilang senador. Ayan po sila. Kiko Pangilinan, siyempre po si Willie Revillame at si Attorney Vic Rodriguez at ang Attorney Dante Marcoleta o Marcoleta, si Attorney Marcoleta, mga katambay, ng isa po itong representative o congressman ng isang party list, mga katambay. Ito po, komentuhan po natin, mga katambay. Ito po ang kailangan natin sa ating, kung talagang gusto po natin mabago ang institusyon po ng Senado, mga katambay, dapat po natin baguhin din. Baguhin din po natin ang mga ang muka ng mga napakatagal na sa Senado at pati ang bumabalik po, mga katambay. Wala pong nahita at wala po silang napatunayan sa ating bansa, sa ating bayan. Katulad po ito, unahin na po natin si dating Senador Kiko Pangilinan. Kasama pa po ang kanyang asawa na isang artista na si Sharon Cuneta. Pero ano po ang credential niya sa atin, mga katambay? At pinagmamalaki niya na napakamahal daw po ng bilihin at kailangan daw niya pong bumalik, mga katambay. Ano naman po ang nagawa niya nung panahon niya? Doon isa rin po ito naging secretary po ng agriculture ng DA, mga katambay, noong mga panahon po. I think ni Pinoy, mga katambay. Pero ano po ang nagawa? Umunlad po ba ang mga magsasaka sa ating bansa? Umunlad po ba? Naging mabuti po ba ang kabuhayan din po ng ating mga magsasaka na sinasabi niya? At umigi rin po ba ang mga harvesting o ani ng mga magsasaka? At napabuti rin po ba ang supply ng mga panahon nila? Di ba? At laganap din po ang di umano mga corruption po nung panahon nila. Nung panahon po ni Pangulong Benigno Aquino Jr., mga katambay, o the third. Di po ba? At napakatagal na po ito sa politika. Naging congressman po ito. Di umano. Naging ilang termino pong senador. At naging mga sekretary din po ito sa ating bansa. Nakapaglingkod ng napakahabang panahon. Ito pong si dating Senador Kiko Pangilinan. Pero ang nakita lang po ng taong bayan ay yumaman po, di umano ito. Yumaman ng napakayaman, mga katambay. Napakayaman po, yumaman, napakayaman. Di ba? Hindi na, baka naman dala-dala po ng asawa, dahil ang asawa ay artista, ang Sharon Cuneta. Baka naman po binahagian ng yaman ng actress, di ba? Ng kanyang asawa. Doon ka magtataka, di ba? Nagsiyaman ang politiko sa ating bansa. Pero ang Pilipinas, ang mga Pilipino, hikahos pa rin sa buhay at talagang ang problema ay palala ng palala. Tapos babalik na naman sila na parang mga hero. Parang mga hero sila na sasabihin lahat po na nangyayari sa ating bansa ay sila ang magbibigay ng solusyon. Pero nung maupo sila, ano ang solusyon nila? Solusyon po, pangkapakanan lang yata nila, mga katambay. Kaya wag po tayong umasa muli sa mga pangako po nitong mga tumagal na. Talagang ilang termino na po ito sa ating bansa. Wag na po natin bigyan ng pagkakataong makabalik muli, mga katambay. Ito po ang mga kailangan natin, mga katambay. Yung mga talagang subukan natin sila, di ba? Dahil nasubukan na po natin yung mga traditional na politiko sa ating bansa. Traditional, di ba? Yung nagsitanda na at puro pagmumukha na lang nila. Nakikita natin, katulad po dito sa dating senador na si Kiko Pangilinan. Pwede po natin subukan at kailangan po natin subukan dahil tested na natin yung mga matatagal ng politiko na walang nangyari sa ating bayan. Di ba? Sumama pa yung institusyon. Yung institusyon ng Senado at Kamara, sumama pa sa kanila. Napakaraming natuklasan, di ba? Pati yung kanilang institusyon ay masyado pong spoiled at pagdating po sa budget at pondo ng ating bayan. Nawala man lang itong public hearing, di ba? Ang Senado at ang Kamara. At yung kanilang budget, hindi alam ng taong bayan kung gaano kalalaki ang mga pondo nito. Bawat upuan nila, bawat opisina nila. Sana po mabago. Kaya kailangan po natin baguhin ito, sistema pong ito. Kung gusto nating mabago pa kahit papaano ang ating bansa, lalo sa larangan ng politika o politics, baguhin din po natin ang itsura. Ang itsura ng muka.
ng Senado. Ito po, bigyan po natin ng pagkakataon. Lalo po ito si Attorney Vic. Si Attorney Vic po ay kailangan po natin ipasok din po ito dahil ito po yung magaling na abogado at napakarami rin po magagawa ito sa Senado. Lalo po kung tututukan niya rin yung natuklasan po ni dating Pangulong Duterte na yung ginawa po ni dating Senador Ping Lacson kung paano po nila protektahan ang kanilang mga budget, di ba? Nang walang basta-basta yung mga liquidation nila, yung mga resibo po na dapat po mapunta o ibigay nila sa COA, di ba? Sana po baguhin po nila ito bilang isang abogado. Sana isama nila ito sa kanilang listahan na baguhin ang sistema ng Senado at Kongreso. Kailangan po natin ng abogado sa Senado dahil alam naman po natin ang trabaho po diyan ay batas, mga tambay, magbalangkas, magbigay ng mabubuti at magagandang kapaki-pakinabang po na solusyon at batas sa ating bansa at lalong-lalo sa kahirapan na ating bansa, lalo na sa mga manggagawa at kawalan po ng trabaho at nagmamahalang bilihin. Sana po makontrol po ito maging sa batas, di ba? Lalo po ang kuryente, tubig, di ba? Ang sweldo ng mga taong bayan, sweldo ng manggagawa sa atin na napag-iiwanan na, kakarampot na, ikumpara mo po sa mga politiko na naglilingkod sa ating bayan. Kailangan po natin ang mga ganitong politiko na bago, hindi po kailangan natin ng mga luma na, mga nagiging trapo na, mga tambay, na sobra ng yaman na hindi natin malaman kung saan galing ang kanilang mga yaman. Ito po, kailangan din po natin ito. Si Dante Marcoleta, mga katambay, si Dante Marcoleta o Marcoleta, ay kailangan din po ng ating Senado. Sana po, yung kanyang paninindigan, gawin niya po. At isama rin niya nga po, mga tambay, yung baguhin po ang sistema. Ang sistema po sa paghawak ng kaperahan ng taxpayer, ang pera ng bayan. Sana po, maisipan din po nitong mga senador na ito, nalinisin nila ang korupsyon dahil mismo si Vic Rodriguez ay gustong-gusto niyang malinis ang korupsyon. Sana po, unahin po nila nito. Isama po ni Marcoleta at ni Vic Rodriguez kung sila po ipapalarin at mahalal na senador ng ating bansa. Sana po, pursigihin nila, linisin kung gusto nilang malinis ang korupsyon sa ating bansa. Unahin nila ang dalawang institusyon, yung mismong institusyon na gusto nilang maglingkod. Unahin nilang linisin yan. Ang Senado at ang Kamara. Diyan po, malaking kabawasan po yan. Napakalaking porsyento pong kabawasan sa ating gobyerno, sa ating bansa, ang korupsyon. Kung malilinis po ang korupsyon ng dalawang institusyon, ang Kamara at Senado, napakalaking bagay po at marami po tayong magagawang mga proyekto sa ating bansa. Kung sana lang isama nila ito, mga katambay, yung mga problema sa korupsyon, sa institusyon na papasukin nila. Di po ba, mga katambay? At syempre po, bigyan din natin ng pagkakataon si Willie Revillame, mga katambay. Kailangan natin ng bagong muka. At nakikita naman ni Katambay Manong na inyong lingkod na malinis naman po ang kanyang hangarin. Kahit po siya hindi abogado at kailangan po natin baguhin kasi. At ito po ay magagamit po natin lalo po sa pagpasok po ng ating Vice President Sara Duterte ay magiging malaking bagay po ito kung makakapasok po ang mga pambato po ng administrasyon po ni dating Pangulong Duterte, di ba? Kailangan po nating gawin 'yon at suportahan po ang mga kailangan po na makapagpabago at yung susuporta rin po sa mga adhikain at magandang mga programa po na tatahakin po ni Vice President Sara Duterte, mga katambay. Kailangan po ng puwersa o sinasabing magiging kakampi dito po sa lumalalang problema po about sa politika sa ating bansa. Kasi kung papalarin po lahat ng pambato na administrasyon sa nangyayari po sa atin, laganap mismo kay Attorney Vic Rodriguez, sinasabi niya na ang natuklasan niyang napakalalang korupsyon sa bagong Pilipinas. Kaya po siya nagbitaw bilang executive secretary, di po ba? At ganun din po si Marcoleta. Natuklasan niya rin po ang hindi daw po maipaliwanag na pera mismo ng COMELEC, ang chairman ng COMELEC,
di ba? Na sinasabi niya po, kaya nga natanong din po ng isang reporter kung may tiwala pa raw po ba siya sa COMELEC dahil mismo ang chairman ng COMELEC ay binunyag niya ang sinasabing pera na hindi raw maipaliwanag, di ba? Pero sa kabila nun, nilinaw naman yan na nagtitiwala pa rin daw po siya sa COMELEC, mga katambay. Kaya, mga katambay, mga kababayan ko, kumpleto na po at natapos na po ang filing ng mga kakandidato po sa kanilang posisyon dito po sa ating bansa. Ngayon, gumawa na po tayong note, listahan na talagang karapat dapat para po mabago ang muka, lalong-lalo po sa Kamara at Senado. At kayo rin po, mga kababayan ko, gawin nyo rin po yan sa inyong mga distrito. Dahil hindi naman po kilala ng inyong katambay, Kamanong, ang mga politiko po sa inyong mga distrito, yung mga congressman nyo po. At lalong-lalo po sa party list. Yung party list po, kilalanin po natin, mga katambay. At lalabas naman po yan dahil magkakaroon po ng kampanyahan. Malalaman po natin kung ano maadhikain nila at lalong-lalo na siyempre yung makakatulong po sa pagbabago ng ating bansa. Pumili po tayo ng tamang party list. Antayin po natin ang mga party list po ng dating Pangulong Duterte at ng ating Vice President Sara Duterte. Lalabas po yan. Maghintay lang po tayo. Matagal pa naman po ang halalan, ang botohan naman po ay sa susunod na taon pa, mga katambay. Marami pa tayong pagkakataon na mamili at kilatisin ang bagong muka sa ating bansa, mga katambay. Huwag na natin pabalikin yung mga nanungkulan na. Yung mga nanungkulan, lalo na itong 2 taon, mahigit 2 taon nanungkulan at sa ating bansa, lalo sa Senado. Ano ang nakita natin sa loob ng 2 taon sa mga senador, sa mga congressman na walang sawang paglilitis lamang kung anong mga kontrobersyal lang ang kanilang ginagawa. Samantalang mga Pilipino naghihirap, naghihikahos, nagtitiis sa nagmamahalang bilihin, kuryente, tubig at marami pang bagay na napakataas sa ating bansa, di ba? Lalo sa pagkain at kawalan ng trabaho. Pero sila, puro pamumulitika lang po ang ginagawa sa loob lang ng 2 taon mahigit, mga katambay. At napakarami pong korupsyon na natutuklasan po sa ating bansa. Medyo nahandyan pa yung pati ginto nating reserve, nabebenta, tapos nagkakautang-utang pa ang bagong Pilipinas daw, di umano, isang damukal na utang na wala naman po nakikita ang ating bansa at ang mga proyekto po, tinatangay lang po ng tubig, ng baha, na ginagastusan po ng taong bayan ng bilyong piso, mga katambay. Kaya mag-isip po tayo, mga katambay, kung papalarin po ang pambato po ng administrasyon ng bagong Pilipinas, lalo pong malalagay sa ang ating bansa sa kumunoy at talagang mababaon na po tayo at napakahirap pong bumangon. Mahirap bumangon kung ikaw ay baon na, lalo sa utang, mga katambay. Kaya, mga katambay, ito po yung mga huling sinabi po ng balita na nag-file at humabol, ay alam na po natin, tanggalin na po natin, isilid na po natin sa sinasabing i-plus na natin sa inodoro yung mga politiko na naglingkod na at wala naman pong nagawa halos sa ating bansa at nagsiyaman lang. Ang kailangan natin, bagong muka para matesting naman po natin kung talaga sila ay tunay na gusto nilang mabago at tumulong sa ating bansa at lalong-lalo na sa korupsyon, krimen at droga. Di po ba? At syempre, sinasabi nga natin yung trabaho ang kailangan natin. Trabaho. Di ba? Hindi ayuda. Hindi natin kailangan na isang damukal na ayuda. Ang kailangan natin, trabaho. Trabaho. Di ba? Kasi yung binibigay ng ayuda, yung binibigay ng bagong Pilipinas na ayuda, pwede pong gawin yon na trabaho para mismo rin sa binibigyan mo, magkatrabaho. Di ba? Pagka nagkatrabaho yan, hindi na problema ng bansa yan. Di ba? At yan ay magkakaroon ng sariling kita at po pwede niya nang buhayin ang kanyang pamilya at hindi na siya aasa sa ayuda. Di ba, mga tambay? Kaya gawin po natin maging matalino tayo ngayon, mga tambay. Huwag na po tayong magpabudol muli sa mga politiko at yung sinasabing tatapalan tayo daw ng isang damukal na pera,
yung isang damukal na pera ay galing din sa atin yun, sa taxpayer. Wala naman tayong magagawa. Kung ibinibigay sa atin, pwede naman natin kunin yan, pero iboto natin yung tama at karapat-dapat na makapagpapabago ng ating bansa. Hindi yung ilulugmok tayo sa kumunoy at ibabaon tayo sa isang damukal na pagkakautang ang ating bansa. Muli po, si Katambay Manong po. Nagpapasalamat po sa naagusto po ng ating Malita Channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod at sa mga nagla-like, share, and subscribe at nagko-comment. Maraming salamat po. Sa muli po mga katambay, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.